Eto po mga banateros, breaking news. Senator Bato de la Rosa i-assassinate kapag hindi sumuko or hindi maaresto ng NBI. At eto, Senado, i-hostage or imamarsyalo ni Pangulong Bongbong Marcos kung hindi sila papayag na ibigay si Senator Bato de la Rosa. At mismo may video ho tayong ipapakita na kung saan na isinabi talaga na i-hostage etong mga senador sa loob ng Senado kapag hindi ibinigay si Senator Bato de la Rosa. Hindi to fake news, hindi to gawa-gawang issue. May papakita tayong video niyan maya-maya lamang. Grabe to, no? Ang tindi ho ngayon, ang tindi na nangyari kahapon. Unang-una yung impeachment kay Vice President Sara Duterte na umabot, tandaan natin ha, umabot po sa 255 kung hindi ako nagkakamali ng mga congressman ang bumoto sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kamakailan lang po ay inutos ng INC or ng Iglesia ni Cristo na iba-blacklist nila yung mga senador na pipirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ang malupit pa nga dyan mga banateros, mga kabiyaya ay talagang ang kakapal ng mga mukha ng mga congressman na to dahil alam niyo yun, kahit na ipinag-utos na ng relihiyon na Iglesia ni Cristo at iba pang mga relihiyon na iba-blacklist nila itong mga senador na to kapag hindi sumunod sa kagustuhan nila ay sinuway pa rin nila, no? At in-impeach pa rin si Vice President Sara Duterte. At ang pinakamalaking usapin ngayon ay etong kay Senator Bato de la Rosa na hinagad at hinablot, may sugat pa etong si Senator Bato de la Rosa ng NBI. At ngayon ay binabantayan. At ito nga yung pag-uusapan natin ngayon dahil kapag hindi daw sumuko si Senator Bato de la Rosa ay i-assassinate or i-hostage etong mga senador or magkakaroon ng martial law sa loob ng Senado. Naku po, ang tindi nito, no? At ang pinakamalupit dito, bakit nandito etong kupal, etong gagong Trillanes? Anong ginagawa ni Trillanes sa loob ng Senado? At may dala-dala pang warrant of arrest na nanggaling sa ICC. Ang lupit ng aso, ang lupit ng tuta nitong ni Marcos Jr. na si Trillanes, no? Grabe yung mga nangyari. At ito pa pinakamalupit, Soto nabulaga din dahil alam ko naman na napanood nyo na napalitan na po ang Senate President. So alam nyo naman wala na talaga rin tayong pakialam. Lalong-lalo na ho ngayon, wala na tayong pakialam sa desisyon or sa boto ng mga congressman laban sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Dahil alam naman na natin na safe na ang impeachment sa Senado. Dahil nga pinalitan na po etong si Tito Soto or si Tuta Soto ni Senator Cayetano. Yan talaga dapat, 'di ba? Yan ang talagang kailangan na maging Senate President, yung may utak. Hindi yung puro dadalang. Although may utak din naman si Soto, kaso nung naging tuta siya ni Romualdez at ni Marcos Jr. na wala po yung utak niya na yon. Ulitin ko dati okay naman to si Senator Soto. Kaso nga lang ngayon medyo pumapalya dahil nga So bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At dapat nyo lang din talagang i-share to dahil grabe po itong balita na to. Posibleng mangyari at posibleng hindi mangyari. At dahil nga sa kakayanan ng administrasyon, wala hong imposible. Kung si Pangulong Duterte nga, di ba, kinidnap nila sa loob ng, nakalimutan ko na, airbase. No, diyan sa nakalimutan ko yung lugar. I-comment nyo na lang diyan. What if pa kaya itong si Senator Bato de la Rosa? So talagang gusto nilang ubusin etong mga senador na to. Lalong-lalo na yung about diyan sa hostage or imamartial law, yung mga senador na yan dahil nga kapag ginawa nila yon, mas mapapadali ho ang impeachment ni VP Sara Duterte sa Senado. Mawawala. Halimbawa, ilan nang mawawala dyan kung sakali? Andyan sila Villanueva, andyan si Marcoleta, Escudero, Bato de la Rosa, Bongo,
Cayetano, sabi na natin yung 2 Cayetano, so 7, 2 Villar, so siyam, at syempre na sino pa ba yung mga ano diyan? Alam naman na natin etong si nanay ni Lebiste na si Legarda ay maaaring tumutol din yan sa impeachment kay VP Sara Duterte. So kapag hinostage nga naman or winalang yan nito or parang alam mo yun yung i-hostage nila tong mga senador, ay hindi na nga naman ito makakaboto sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang matitira na lang doon ay yung mga against or yung mga boboto sa impeachment ni VP Sara. So isa rin sa matatawag na ano yan na double plan. Oo, plan. Dalawang meaning yan yung hostage or dalawang pwedeng mangyari, pwedeng totoo, pwedeng hindi, at pwede rin nila na diyan nila idaan na para ma-impeach lang si Vice President Sara Duterte. Pwede nilang gawin yan, alam nyo, kung ang relihiyon na QJC na sobrang daming miyembro at isa pang religion, isa pang relihiyon, alam mo yon, ginipit nila, sinarado, walang imposible sa kanila mga banateros mga kabiyaya. Kaya yung Senado na yan, malamang sa malamang pwede nilang gawin yan dyan. Pwede nilang isarado yan, kontrolin yung mga senador. Siyempre, anong magagawa ng mga senador? 'Di ba? Anong magagawa? Presidente ang nag-uutos na wag silang palabasin hanggat hindi nila ibinibigay si Senator Bato de la Rosa. So talagang mapipilitan ng mga senador na ibigay yan or i-turn over nila or isuko nila etong si Senator Bato de la Rosa. At dahil nga dyan, eto basahin natin mga banateros mga kabiya, may kita nyo dyan, arrest warrant kay de la Rosa ay binigay umano kay Soto. Eto malupit. Pero hindi pinaalam sa ibang senador. Grabe, no? Ang lupit pala nito ni Tito Soto. Ayan may kita nyo dyan sa screen. Di tayo nagpe-fake news. Ibinunyag ni Senate President Alan Peter Cayetano ang report mula sa Senate Sergeant at Arms kung saan ay sinabi na alas 7 pa lamang ng umaga nitong May 11, 2026 ay nasa Senate building na ang mga miyembro ng National Bureau of Investigation para sa ihain ang isang warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Alas 2 naman ng hapon ay ibinigay kay Soto ang kopya ng warrant, ngunit hindi ito pinayagan ng dating Senate President sa ipamahagi kahit sino man nakasama ang mga senador. So ibig sabihin, sinikreto ni Senator Soto etong warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Anong niya doon? Anong purpose niya? Bakit hindi niya pinalam? Anong purpose niya? Talagang may intention siya na ibigay? Or talagang kung hindi pala siguro siya napalitan bilang Senate President, talagang ibibigay niya kay Trillanes etong si Senator Bato de la Rosa? Aba, antindi mo Ayun hindi ibinigay Naniniwala si Cayetano na sana'y ipaalam kay De La Rosa na mayroong warrant laban sa kanya. Yan ang sinabi dito, no? Grabe si ang tindi ni tawag dito, ang tindi ni Soto, no? Biruin mo, hindi niya pinaalam yun sa mga kapwa niya senador, inilihim niya. So ibig sabihin, walang kaalam-alam etong si Bato de la Rosa na may warrant na siya. 'Di ba? Grabe ang tindi. Oo. Pero ito pa, dugtungan pa natin. Pero instead, nakipag-abulan sila, hinabol nila, at mamaya papanood din natin sa inyo yung video sa paghabol kay Senator Bato de la Rosa. Oo, kasi maraming mga vlogger na sinasabi na na tawag dito na kalokohan lang daw, drama lang daw ni Bato. Yan, pinakita yung video.
'Di ba? Na talagang hinahabol siya ng NBI, ang tindi nitong NBI. Oo, talagang malupit. So ito, basahin pa natin. Speaking of NBI, NBI Director Matibag hindi pinapasok sa loob ng Senado. Ibinahagi ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na sinubukan niyang pumasok sa loob ng Senate building upang tignan ng sitwasyon sa umano'y paghuli kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Hindi naman binahagi ni Matibag ang eksaktong rason kung bakit nandoon ang NBI sa loob ng Senado. Bakit kaya, no? Sinabi naman ni dating Senador Antonio Trillanes III na hawak nila ang warrant ng ICC laban kay De La Rosa. Pero ang tanong kasi dito, sorry, nasisinok ako. Ang tanong ko kasi dito, anong papel ni Trillanes? Una-una, hindi naman na senador yan. 'Di ba? Anong papel niya para maghawak, mag-issue ng warrant of arrest sa isang senador, sa isang Pilipino? Anong niya? Sige, sabihin na natin na siya ay membro ng ICC. Sabihin na natin na siya ang para siyang si Torre or tuta ng ICC si Trillanes. Una-una, wala naman jurisdiction ditong ICC sa Pilipinas. So, isang paglabag sa konstitusyon yan. Tapos, ang malupit pa dito, tinotolerate ng NBI. So, ibig sabihin, nilalabag na NBI yung konstitusyon ng bansa natin. At ang malupit pa rin dito, tinotolerate din ng palasyo itong paghuli ng ICC. Dahil daw sa Interpol, dahil kautusan daw ng Interpol. Una-una, ICI pa rin warrant of arrest ng ICI. Wala nga jurisdiction ng ICI sa Pilipinas. So bakit ganito, 'di ba? Sobrang nakakabuisit itong balita na to. So ito pa, basahin naman natin. Lumipad na ang mga batas sa Pilipinas, Attorney Torion. Kinwestiyon ng paghawak ni Trillanes sa umano'y ICC warrant. Dito tayo maliliwanagan. Kinwestiyon ni Attorney Israelito Torion, legal counsel ni Senator Bato, kung bakit umano isang pribadong mamamayang Pilipino ang may hawak ng dokumentong sinasabing ICC warrant at kung paano ito naugnay sa umano'y planong pagdakip kay De La Rosa. Ayan bakit may hawak na kopya ng ICC warrant ang isang sibilyang Pilipino? Tapos siya pa ang aaresto sa isang incumbent senator. Parang lumilipad na ang mga batas sa Pilipinas. Grabe, no? Talagang wala silang pakialam kahit labag sa batas. Ang tindi. Kaya sasabihin ni John Beck Remulla na maayos ang batas sa Pilipinas. Kayo rin mismo sumisira Ang tinutukoy ni Torion ay si dating Senador Antonio Trillanes III na naunang nagpakita sa media ng dokumentong sinasabi niyang ICC warrant laban kay Bato de la Rosa habang nasa loob ng Senado nitong Lunes. Matatandaan, nagpunta si Trillanes kasama ang mga ahente ng National Bureau of Investigation sa Senado, sa Senate, matapos mapag-alaman na nandoon si Senador De La Rosa. Una ring nagpahayag si Torion ng pangamba hingil sa umano'y intelligence report na may naka-standby kay raw na aircraft para dukutin si De La Rosa. Dapat masunod pa rin ang 1987 Constitution natin at mga batas natin. Ika ni Attorney Torion. Isa sa mga magaling na attorney yan. So grabe, no? Talagang, so ibig sabihin, kung pagdudugtong-dugtongin natin lahat po ng nangyayari ngayon, maituturing natin na ang tindi nitong ginagawa na to at may posibilidad na totoo yung pang-hostage sa mga senador at yung assassination kay Senator Bato de la Rosa. Kasi dito, mababasa natin na merong
na merong pangamba si Attorney Turion. Ayan, na makikita nyo dyan ha. Ulitin natin. Una ring nagpahayag si Attorney Turion ng pangamba hingil sa umano'y intelligence report na may naka-standby raw na aircraft para dukutin si Senator Bato de la Rosa. Aba, putang ina, grabe. Talagang walang demonyo na talaga. Demonyo na talaga tong ginagawa ng administrasyon. Super duper na to. Ewan ko na lang mga Pilipino, mga kababayan, kung papayag pa ba kayo nito? Hayaan pa ba natin to? Hindi ko sinasabing lumaban tayo sa gobyerno, pero kailangan nating magsalita. Hayaan pa ba natin to na sa pangalawang pagkakataon? Sa totoosin nga lang, pangatlong pagkakataon na to. Kung sakaling makuha nila si Senator Bato de la Rosa, pangatlong pagkakataon na ho ito. No, pangatlong pagkakataon na ho ito. Unang-una po kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Nabigo ho sila. Nagkamali sila doon. No, hindi nila madala-dala si Pastor sa ibang bansa dahil una-una nabalita at kinasuhan nila dito sa Pilipinas. Kung matatandaan nyo, nagpapakaso si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Hindi nila kinakasuhan kasi nga bawal din talaga na dalhin dun sa ICI yung pag may kaso ka dito. Dapat dito ka litisin. So ganun din ginagawa kay Senator Bato de la Rosa. Ayaw nilang sampahan ng kaso na willing naman si Senator Bato de la Rosa na humarap sa mga kasong ibabato sa kanya. 'Di ba? At ang masakit nga lang talaga dito, alam mo, Senator Bato de la Rosa, kung matatandaan mo nung press con or nung hearing about KOJC, nandun kasi kami nung time na yon, parang pinagtanggol niya pa yung mga kapulisan. No, pinagtanggol niya pa yung mga kapulisan at ngayon ay ginagawa na sa'yo. Hindi ko sinasabing masakit, masama loob ko, pero ang akin lang binaby mo sila ngayon tapos ngayon ikaw na yung sinusuwag nila. So, dapat talagang panindigan mo na yan, Senator Bato de la Rosa. Ipakita mo na sa buong Pilipino na kung sino si Senator Bato de la Rosa dahil matagal na rin lumambot Sa totoosin lang, hindi natin kilala si Senator Bato de la Rosa na katulad niyan, yung mga pagtatago, yung mga tawag dito, talagang palaban yan. So ngayon, ito na yung panahon, Senator Bato de la Rosa, na talagang labanan mo na sila. So ito pa nga isang balita na about kay Senator Bato de la Rosa pa rin. Binigyang diin ni Senate President Alan Peter Cayetano na bagamat maaaring tanggapin o isilbi sa opisina ang warrant laban kay Senator Bato de la Rosa, hindi papayagan ng Senado na maaresto ang mambabatas nang walang utos mula sa lokal na korte. Ipinaliwanag niya na ayon sa Senate Resolution 44, kailangan dumaan muna sa proseso ng hudikatura ng Pilipinas ang anumang foreign warrant bago ito kilalanin. Sa ngayon, nananatili si Senator Bato de la Rosa sa ilalim ng protective custody ng Senado habang hinihikayat ang National Bureau of Investigation or NBI na makipag-ugnayan ng maayos upang maiwasan ang gulo sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno. Intindi? Grabe to. At dito nga naglabas din ng si Senator Villanueva. Sabi ni Senator Villanueva dito, mga NBI agents na humabol kay Senator Bato pinapa-cite in contempt. Ito maganda. Ni Senator Villanueva. Ipinamungkahin ni Senador Joel Villanueva na i-cite in contempt ang mga NBI agents na nagtangkang arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado nitong Lunes. Ito ay matapos ipakita ng plenaryo ang CCTV footage kung saan may kitang hinahabol ng mga operatiba ni De La Rosa habang sinusubukang ihain ng warrant ang ICC warrant laban sa kanya. Kasunod nito, pinagutos si Senate
President Alan Peter Cayetano na ilagay sa kustodiya ng Senado ang naturang NBI personnel. Ipinakita ng insidente tuminding intensyon sa pagitan ng Senado at ng otoridad kaugnay ng pagpapatupad ng ICC warrant. Ito pa, panoorin ho natin itong paghabol kay Senator Bato de la Rosa at itong video ni Senator Joel Villanueva bago ho tayo mapunta doon sa maaaring i-assassinate itong si Bato de la Rosa at hostage itong mga senador or magtalaga ng martial law magtalaga ng martial law dyan sa Senado. So ito po, at panoorin po natin. Sino yung mga NBI doon? Yun na yan. The chair will recognize Senator Marcoleta, who had the floor before our colleagues suggested that we watch for ourselves. So we will be asking the OSA to identify who among those who were chasing Senator Bato were NBI agents. Mr. President, we have seen it all. I think this is the best evidence that can prove that the good senator, our colleague in this institution, is being chased by authorities. I'm not sure where they got the authority to chase him, and incidentally, I think he's about to be captured by them for purposes of serving him or rendering him or even surrendering him to the ICC. I'd like to ask, Mr. President, what is the authority of the National Bureau of Investigation in executing, for example, even if for the sake of an argument that the ICC issued a warrant of arrest against Senator Bato? As far as I know, Mr. President, the counterpart of the Interpol, which is the
serving arm of the ICC in executing warrants. The Interpol's counterpart in this country is PCTC, which is the Philippine Center for Transnational Crimes. And I check that it is now it used to be under the office of the President and under the control and supervision of the NAPOLCOM. But I think it's now under the control of the DILG. So my question is, how come that the NBI is chasing Senator Bato for an apparent warrant of arrest, which the former Senator Trillanes has been showing around that he got a warrant of arrest and he is personally serving it to the senator? The first question is former Senator Trillanes now the sheriff of the ICC? And he has been working with the Interpol, Mr. President. This is all questionable. As I said earlier, Mr. President, this is not only an assault to our colleague, but principally it is an assault, an insult to this institution. Hindi natin pwedeng palampasin ito, Mr. President. We need to protect the senator. As I said earlier, and I manifested that Trillanes himself was a beneficiary of this institution's security. Humingi po siya ng Senate Protective Custody nung panahon na kinailangan niya po ito. Ngayon, ironically, he's the one executing the very act which prevented him from being assaulted at the time. Masyado pong nakakabahala na ang nangyayari, Mr. President. I think I think we can identify all these people in due time. They did not only violate Article 145 of the revised penal code, as I earlier manifested. Former Senator Trillanes is even guilty of usurping authority, Mr. President. Hindi natin pwedeng palampasin po ito. In the meantime, I'd like to move, Mr. President, that in the light of the recent adoption of the Senate Resolution number 44, I move that Senator Bato be placed under the Senate Protective Custody, Mr. President, until he is able to get all and exhaust all legal remedies to protect himself, and until this institution is also able to do just the same. Mr. President, Article 59 of Rome Statute is very, very clear. It's very, very clear. Even for the sake of an argument that there is a valid warrant of arrest against our colleague, Article 59 still states that the person to be arrested must be promptly delivered to a competent judicial authority in order to accomplish at least three things. Number one, to identify or to ascertain the identity of the person being arrested. Number two, whether the legal processes have been observed. And number three, whether or not his rights were protected. This is very, very important for purposes of protecting the due process and the rule of law, which our colleague can avail, Mr. President. The motion is consistent with our rules, is consistent with Senate Resolution number 44, is consistent with precedents. So is there any objection? If not, the motion is carried. Mr. President, So consistent with past practices, no? Senator Bato will enjoy the protection of the law and the protection of the Senate in accordance with our rules and with Philippine laws. No? thank you. Mr. President, may I have the floor, Mr. President? Yes, Majority Leader. Mr. President, as I was looking and watching the CCTV, Mr. President, I recall, Mr. President, every time we have a committee hearing, any member of the Senate would move to cite in contempt someone who is lying, Mr. President. So my position, Mr. President, looking at what happened to our dear colleague, and I'm going to do this, Mr. President, whether you are in majority or minority, you are an elected official, Mr. President. And for someone, especially coming from a different agency of the government,
trying to do something like that in violation of Article 147, Chapter 2 of our revised penal code, Mr. President. Maybe, Mr. President, it is the right time for us, while we are having a session, to cite in contempt these individuals trying to prevent Senator Bato de la Rosa from reporting for work to do his job as elected senator of the Republic of the Philippines. So, Mr. President, if it is a proper motion, and I would leave this to the body, that we cite in contempt these individuals, Mr. President, that would be identified in this particular video, trying to block, trying to prohibit Senator Bato de la Rosa from doing his job, Mr. President. Yes. I submit, Mr. President, to the wisdom of the... Is there any objection to majority. holding the John and Jane Does, who will be laterly identified in accordance with the CCTV, to hold them in contempt of Senate, of Then, the Senate? Mr. President, I was suggesting, Mr. President, the body, with the permission of everyone here, that we move, that we cite these individuals in contempt. So move, Mr. Is President. there any objection? If not, the John Does and Jane Does as identified individual are held in contempt. I am directing the OSAA to put in custody, Senate custody, to the said individuals and to detain them in the Senate premises. If they need assistance, you're authorized to coordinate with the Pasay City PNP until such time that those held in contempt can purge themselves of contempt, meaning to satisfy us with their explanation. Senator Marcoleta, are you satisfied with? Yes, Mr. President, I'm satisfied. Incidentally, I think the incident this afternoon can also be used to appeal to the Supreme Court that it's now high time for them to dispose or act on the petition, on the inquiry, whether or not the former president was, or the abduction of the former president violated Philippine laws. And if they can act precisely on the basis of what happened today, we will be guided in future incidents that may happen. Sana wala naman. Pero sana if they can decide as soon as possible, Mr. President, considering what happened today, they should include in that disposition a guideline sa mga ganitong pagkakataon. Your comments are in order and noted. And Mr. President, to add, because we have an existing law, I'm citing Republic Act 9851, which is about transnational crimes, international crimes, crimes against humanity. Ang sinasabi po ron, Mr. President, is very clear, specifically under Articles 17 and 18. Na kung saan sinasabi sa ganitong mga kaso, ang talagang merong jurisdiction, primary jurisdiction, ay yung ating local courts, Mr. President. Paano ngayong mangyayari na mas kakatigan pa ng mga taong gustong humuli kay Senator Bato yung sinasabi na warrant of arrest? Alin ba yung pakikinggan nila? Alin ba yung una nilang tutuparin? Yung inaatas ng isang korte na ang kanyang jurisdiction is not questionable considering that we have already withdrawn from the Rome Statute. Bakit po yun ang kanilang gagamitin? Halimbawa po sa Article 17, Mr. President, sinasabi po doon na yung surrender o yung extradition ay pwedeng gawin in accordance with existing extradition laws or treaties. Alam naman natin, hindi naman po bansa ang ICC, Mr. President.
To further your discussion, Senator Marcoleta, under the ICC rules, if a nation exits ICC, they're given 1 year to authorize an investigation. And this was brought up by the former president's defense team that the investigation happened 1 year after na 1 year, yung investigation which led to the charges. But yet, in the appeals court ng ICC, they upheld the charges. So what is the net effect nito for the public to know and for members of our PNP and AFP to know? That means that under the Duterte ruling, whether it's the Marawi siege, whether it is the battle, the 30, 40, 50-year fight with the Communist Party, CPP, and PA, the ICC now can suddenly come out with warrants for any cabinet member or any elected official or any general or colonel or sergeant of our military and police under the doctrine that they did under Duterte. So if you do not have to pass Philippine courts, then we will have dozen, 2 dozen, 4 dozens, 100 former Senator Trillanes going to different places and just picking up anyone and saying that they have to be brought to The Hague. So that would be ridiculous. So that is precisely why we passed House Senate Resolution 44, that each Filipino, regardless of political color, regardless of background, will have to have their day in court. Having said that, we will, in fact, deal with that during the hearings of the Committee on Rules and the Committee on Public Order. What is important right now is that we assure the Philippine Republic that the Senate is functioning and there is no threat from stopping us by any legal machination or manipulation. Having said that, Senator Marcoleta, with your indulgence, just while we were passing the motion to hold in contempt the NBI agents, retired Major General Rene C. Samonte, our Sergeant of Arms, gave me this. May 11, 2026, for Senate President Alan Peter S. Cayetano, sir, as directed herewith is the sequence of events as to the reported assault on Senator Ronald De La Rosa. Earlier this morning, 0700 hours, NCR Chief Attorney Dong Gallo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance of former Senate President Vicente C. Soto. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed. Truly yours. So the investigation will bear out what happened. The point I want to make is that even assuming fully coordinated yung arrest warrant, they should have approached Senator Bato or approached the Sergeant at Arms, given a copy of the warrant, and negotiate his surrender because they are in Senate premises. Pero instead, nakipaghabulan sila. Hinabol nila, they attempted to stop Senator Bato from attending the session. Even ordinary arrest, konsehal, vice mayor, Sangguniang Panglalawigan, even SK. When they're in session, usually yung police pupunta doon, magpo-pause, i-coordinate sa presiding officer at sasabihin, ito ang warrant of arrest. So we cannot excuse yung paghahagod o yung habulan inside the Senate premises. Now, as to whether the NBI is justified, whether there are any criminal laws violated, whether there are administrative laws, we will wait for the investigation. So we are holding them in contempt precisely because of the actions they've taken and the manner in which they tried to not arrest, but to prevent Senator Bato from reaching the Senate plenary hall.
Mr. President, having held them in contempt, I believe an investigation is proper. Yes. Thank you, Mr. President. So we'll refer all of the comments after the previous referral to the Committee on Rules and Committee of Public Order. So all of these comments said in plenary is, and including the videotape, including the report, the spot report of the Sergeant of Arms, is referred to the two committees. Senator Bato. Mr. President, while the investigation is pending, this representation would like to move that the current Sergeant at Arms be replaced with the former Sergeant at Arms, Brigadier General Mau Aplaska. Mr. President, I so move. If I may intervene, I appreciate your immediate action, Sergeant at Arms, and I had a couple of sidebars this afternoon, and I think this is my only interaction with you, except for bumping into you. He's been very candid. He's acted on it right away, but just given the situation now, I tend to agree with Senator Bato that in the meantime, we have an acting Sergeant at Arms, but if the good general can continue assisting the Senate, your service is very much appreciated, but I think it will also protect you from future. Yeah, before we decide on the motion of Senator Bato, Senator Marcoleta. So my point is that the motion of Senator Bato, in my view, does not reflect on your actions, but it's really in the nature of like when we have preventive suspensions. It's just to make sure that everything is in order while the investigation is ongoing. Senator Marcoleta. Mr. President, I don't think we can make that conclusion today that whatever happened now or earlier this afternoon does not reflect Yes. to the work of the Preliminary. Sergeant at Arms. Preliminary. I agree. Because I'd like to ask whether in his explanation, the former Senate President knew that that was the way that a sitting senator be treated, even for the sake of an argument that there is a valid warrant of arrest. Was the procedure explained to the the former Senate President, that the way he should be arrested Yes. was explained and approved by the former Senate President? That is the question that the Secretary General should answer. Yes. Because if the former Senate President allowed it, then he himself was responsible in what happened earlier. I cannot answer that question, but I assume, or I give the benefit of the doubt, or assume regularity that no senator would allow that manner of arrest. Having said that, as you said, these are all preliminary, but the concern, I think, of Senator Bato is not only this investigation, but also the security of the session hall and his security in the next few days. That's precisely the reason, Mr. President, because I think Senator Bato is very apprehensive of what is yet to be happen after this session. So he should be placed in a situation where we can all be confident that nobody can touch him. I agree, Senator Marcoleta, and I will make myself available. It is now in the hands of the Secretary Yes. General, And I will- considering that we already moved and we already resolved that he be given protective Yes. custody. So the NBI has a director. The director NBI is under the Department of Justice that has a secretary. The secretary is a member of the cabinet, which is under which is the alter ego of the president, but we have an executive secretary, president. So I will make myself available for the discussion,
and for their legal point of view. But one thing I will make clear, that it is in contempt of the Senate to execute their warrant in a manner that they did so. And it is possibly an excuse that you were actually executing a warrant of arrest, because for us, it's very clear they were preventing Senator Bato from participating in this afternoon session. Yun nga po yung aking naiisip. Kasi kung alam na po at pinaalam sa kanya, nandito pala sila, umaga pa, preparado na sila, yun na lamang pong tinatanong ko, ganun po ba yung paraan? Sinabi po ba nila yung paraan na hindi man lang nila papapasukin dito, hahabulin nila? Kamuntik na nga siyang nahulog sa hagdanan, nakita ko po kanina, at nabali pa yung dalawang niyang daliri. Ito ba ay inexplain sa ating former Senate President na alam kong hindi naman niya papayagan? Ngayon, kung nangyari po, pati yung ating former President, hindi na po nila nirespeto. Pati po yung ating institution. Ito po yung magiging problema. Salamat po, Mr. President. Mr. Mayor, So buti na lang talaga mga banateros, mga kabiyaya, nandiyan yung mga senador. At buti na lang talaga napalitan etong si Senator Tito Soto, kasi kung hindi pala talaga napalitan bilang Senate President etong si Tito Soto, hinayaan niya palang damputin or hayaan niya palang damputin etong si Senator Bato de la Rosa na kahit labag yun sa konstitusyon at labag sa batas yun. No? So dito, maituturing ho natin na talagang tuta talaga ng Marcos etong si Tito Soto, dahil alam niya naman na si Trillanes ay wala naman kapangyarihan yan, at kahit ang ICC, walang kapangyarihan yan para mang-aresto ng isang senador. No? Incumbent senador yan, tapos ganyan sa huhuliin mo lang basta-basta. Ano ka, Paul? Sino ka? 'Di ba? So talagang grabe, wala na talaga silang pakialam sa natin, wala na talaga silang pakialam sa, alam mo yun, sa maaaring mangyari, sa maaaring gawin, or sa maaaring, alam mo yun, sa maaaring sabihin ng tao dahil sa mali nilang ginawa. Buti na lang talaga napalitan si Soto at at buti na lang talaga pinagtanggol din ng mga senador etong si Senator Bato de la Rosa. At kagaya na sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na bakit kapag impeachment or pag may nangyayaring botohan, bakit tawag dito, bakit biglang may mga pagganito, may pag-aresto kay Bongo, may pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. So bakit ganun, 'di ba? So ilang beses na rin nilang ginawa yan, ilang beses na rin nilang ibinabalita yung mga ganyan na dadamputin si Senator Bato de la Rosa, ganito. So kada impeachment yan, kada darating ang impeachment sa Senado, kasi nga ang pakay talaga is para mabawasan yung mga senador na maaaring tututol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At yan naman din talaga. At ngayon nga, 'di ba? Sinabi naman din, at eto nga yung sinabi ko kanina na may assassinate kay Senator Bato de la Rosa, may tangkang pang-hostage sa mga senador, at kung hindi pa kinaya ay magdedeklara ng martial law sa loob ng Senado. So ito po ang video para lubos nyo pong maunawaan. Ito po at ating panoorin. Ito na naman ang makabagong balita. Nakaharang, fully armed, ang mga NBI agents dyan sa bukana ng Senado. Hindi ba kami pala aalisin? Magkakabarilan ba dito? Kami naka-hostage ba dito? Yan ba ang pakay nila? Anong nangyayari? Bakit nandyan sila? Naka-lockdown kami? Nakaharang lahat ng NBI, fully armed, dyan sa pasukan ng Senado? Anong gagawin sa mga senador? Ang balita, nandito silang lahat, pati ang head ng NBI. Anong ginagawa nila rito? Huhulihin ba kaming lahat? Sabihin lang totoo. Nandito pa rin kami sa Senado at nagkakagulo pagkat mukhang hino-hostage na kaming mga senador. Ibang usapan na to para bumoto at paltan ang Senate President. Dahil nga hindi na nasusunod ang batas, ang tradisyon, ang kalayaan ng Senado. Talagang eto nga, nagpumilit kami na magkaroon ng sapat na boto para piltan ang ating liderato dito. Ngunit ang nangyari, mukhang
Sinaktan pa si Senator Bato. Hindi nga namin maintindihan kasi sa totoo lang, nung hindi siya pumupunta, sabi ng lahat, bakit nagsisweldo, hindi nagtatrabaho. Ngayon naman napapasok, sasaktan, hinabol-habol, tinakel, rinesel, talagang hinabol sa hagdan. Hindi tama yan. Nasa sesyon ang Senado. Galangin ninyo. At walang papasok dito kung walang pahintulot ang security ng Senado. Ngayon, todo-todo pumasok ang NBI, pati ang bossing ng NBI, winawagayway ni Senator Trillanes ang ICC warrant of arrest daw, na ano ang papel niya, hindi ko maintindihan. Siya ba ay sheriff ngayon ng ICC? Ganun na lang ba? At tayo talagang wala ng korte, wala ng batas, wala na sinasang-ayon. Ano ba talaga ang nangyayari? Ngayon, ang sabi nila, nandito na ang mga kapulisan para arestuhin si Senator Bato. Ang balita, nandito silang lahat, pati ang head ng NBI. Anong ginagawa nila rito? Huhulihin ba kaming lahat? Sabihin lang totoo. Ano ba nangyayari? Talagang bang tinake-overa na ng Pilipinas, ng ICC, at naging sheriff na silang lahat, pati si Senator Trillanes? Hindi tama yan. Usurpation of authority, walang karapatan na mag-deliver ng warrant of arrest. Kailangan dalhin sa korteng Pilipino yan. Pilipino ang pinag-uusapan. Pilipinas ang mga naganap na sinasabi. At hindi ko maintindihan. Violation talaga yan. Hindi pwedeng harangin ang isang senador na papasok sa trabaho. Kriminal din yan. Crime din yan. Hindi pwede lahat yan. Kaya nagtataka kami sa nangyayari dito. Mukha kaming hino-hostage, naka-lockdown kami, pinaligiran kami ng NBI, CIDG, kapulisan. Anong kalokohan to? Kagulo kami sa Senado dahil hindi maintindihan kung bakit pinapasok yung mga NBI. Anong papel nila? Sino nagpahintulot sa kanila? Sinabi ba nila kung ano yung pakay nila talaga? Bakit sila nagtatambay dito? Sinaktan pa ang Senador Bato. Tapos, hindi namin talaga maintindihan. Andito pa rin, nakatambay pa rin. Pati yung bossing nila. Yan si Attorney Matibag, na galing sa PDP. Ano man papel niyan dito? Anong ginagawa nila? Magsiserve ba sila ng arrest warrant? Meron ba silang court order? Ano bang ginagawa nila? Sila na ba ngayon ang sheriff ng ICC? Yan na ba ang papel na ginagampanan nila? Etong masaklap. Di nagkakagulo kami rito. Bakit yung NBI pinaligiran kami? Tapos sasaktan yung mga kapwa senador. Ang akin ngayon, may nagbabalita dyan sa itaas, sa opisina ni Senate President Tito Soto, na sila ang nagpakain dyan sa mga NBI. Pinapasok nila, pinakain nila, nagtambay sa opisina ng Senate President mismo, kasama ng OSAA o di kaya yung security ng Senado. Anong sistema yan? Sila mismo nagpapasok para dakipin ang isang senador? Anong klaseng Senado to? O ayan mga banateros ha, baka sabihin nyo fake news ako. Mismong kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi na maaaring may posibilidad na mangyari yan. At talagang grabe. At ngayon nga punong-puno ho ng mga supporters, mga Duterte supporters po yung ano sa labas. Yung mga supporters po ni Senator Bato de la Rosa. Excuse me, at mga supporters ng mga Duterte, at may mga napapanood nga akong mga video na minumura ng taong bayan itong si Attorney Matibag. No, si NBI Director Attorney Matibag ay minumura ng taong bayan dahil sa ginagawa nga nila to. Alam nyo, alam na ngayon malinaw na ho sa atin kung bakit napalitan or bakit umalis si former Director Santiago. Sa dahil pala sa mga ganitong gagawin. At si Attorney Matibag na ho ang pumalit sa papel ni Torre, ni dating General 82 Days General PNP Chief Torre. At ngayon si naman ho ang pumalit sa kanya sa mga ganitong gawain, si NBI Director Melvin Matibag. So kagaya ng sinabi namin noon na kung ginawa sa KOJC ay maaaring gawin din sa inyo. Eto na ngayon. 'Di ba? Eto na 'yon. 'Di ba? Ginawa sa KOJC, ginawa kay Pangulong Duterte, ginawa kay Pastor, ginagawa kay Senator Bato de la Rosa. Sino isusunod? Hayaan pa ba natin na may susunod pa? Hayaan pa ba natin na may isa pang relihiyon na hindi susunod sa kagustuhan ng administrasyon at wawalangyain?
Hayaan pa ba natin na may isa pang network ulit na hindi sumunod sa kagustuhan ng administrasyon kaya winalang niya, tinanggalan ng prangkisa? Ngayon, eto, may isang tao na hindi sumunod sa kagustuhan ni Marcos Jr. ikinulong sa salang bintang, sa salang wala naman, sa salang hearsay lang or salita sa puro lang salita na kaso or pagbibintang. Diba? O kagaya nung ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy, kay Pangulong Duterte, ngayon ginagawa naman kay Senator Bato de la Rosa. Kaya ewan ko na lang kung talagang hindi pa rin ba magiging mulat ang taong bayan sa mga to. Kasi baka susunod, baka pag sumunod na umaubos na yung mga supporter or sumusuporta sa mga Duterte, baka tayo na yung isunod. Baka yung bansa na natin ang ipagkalulo sa mga dayuhan. Yan yung mahirap na mangyari. So yun mga barateros, mga kabiyaya, nung maikukomento nyo ho dito sa, ayun nga pala, about doon sa assassination, ito ay napanaginipan ko lamang. Mahirap na baka makasuhan. Napanaginipan ko lamang na kapag hindi nga daw nakuha etong si Senator Bato de la Rosa ay i-assassinate. At ayon doon sa sinabi din ng isang post na Attorney Turyon na merong nakaabang na aircraft para damputin si Senator Bato de la Rosa. So kung doon may balak palang ganyang gawin, alam naman na natin ho na ang ICC ay isa sa mga pinakamalaking kadikit ng mga makakaliwa. Alam din naman natin na sobrang galit ang mga makakaliwa dito kay Senator Bato de la Rosa. At pwede nga, na totoo nga ang balibalita na pwede nga siyang patayin. At yung about naman sa Senado, sinabi din naman ni Senator Amy Marcos, so wala na tayong baka sabihin nyo na naman, fake news na naman, no? So yun, ano pong may kukomento nyo po sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At pakidamay na rin po yung super thanks and join button na. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banatero